Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 69 ng Failure Frame, Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Ang biglaang paghalik ni Sogo at Hijiri sa harap ng kanilang mga kaklase ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa buong paligid. Parang huminto ang oras sa isang iglap habang ang lahat ay napatingin sa kanila, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Si Yukita Kanihei ay napanganga sa gulat, halos hindi makapagsalita habang sinasabi na hindi niya inaasahan na ang class president ay gagawa ng ganoong bagay. Samantala, si Mo Minamino ay napabulong na tila kumpirmado na ang matagal nang kumakalat na tsismis. Ang dating masiglang kapaligiran ay napalitan ng katahimikan na puno ng bulungan at pagtataka, habang sinusubukan ng bawat isa na unawain ang kahulugan ng eksenang iyon. Para sa iba, isa itong nakakatuwang balita, para sa iba naman, isang bagay na nakakailang. Ngunit para kina Sogo at Hijiri, mas malalim at mas komplikado ang dahilan sa likod ng halik na iyon. Pagkaraan ng pangyayaring iyon, sa loob ng silid ng magkapatid na Takao, naging mas tahimik ang paligid ngunit ramdam pa rin ang tensyon. Tinanong ni Itsuki Takao ang kanyang ate kung hindi ba sumobra ang ginawa nito, lalo na ang paghalik sa harap ng lahat. Inamin ni Hijiri na hindi iyon ang eksaktong plano niya. Ang nais lang niya ay makisabay si Sogo ng maayos upang mapanatili ang kanilang pagpapanggap, ngunit tila lumabis ang sitwasyon. May bahid ng pagsisisi sa kanyang boses habang iniisip na baka nagkamali siya at napaunawa si Sogo sa maling paraan. Mas lalo pa siyang nag-alala sa posibilidad na baka iyon ang unang halik ni Sogo at kung ganoon nga, maaaring naging pabigla-bigla ang kanyang ginawa. Ipinapakita nito na kahit si Hijiri, na kilala sa pagiging maingat at lohikal, ay naapektuhan din ng emosyon, samantala, sa sariling silid ni Sogo, paulit-ulit niyang iniisip ang nangyari. Para sa kanya, ginawa niya iyon upang mas mapaniwala ang iba na malapit sila ni Hijiri. Iniisip niya na makakatulong iyon upang maging mas maayos ang kanilang sitwasyon. Ngunit habang siya ay nag-iisa, nagsimulang pumasok ang pagdududa. Sumobra ba siya? Nagkamali ba siya ng intindi sa nais ni Hijiri? Sa kabila ng kanyang matatag na imahe, may lihim siyang pangamba, umaasa siya na hindi siya kinamumuhian ni Hijiri dahil sa kanyang ginawa. Muling bumalik ang usapan sa silid ng Takao, ngunit ngayon ay maseryoso na ang paksa. Sinabi ni Itsuki na malamang ay magiging maayos din si Sogo, lalo na't si Hijiri ang kasama nito, ngunit agad niyang inungkat ang isang mahalagang bagay. Ibinunyag ni Hijiri na nakapag-ayos siya ng isang pribadong pagpupulong kasama ang diyosa na si Vices. Dahil dito, napunta ang usapan sa mas malalim na tanong, ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging divine? Inamin ni Itsuki na kahit hinanap niya ito sa mga lihim na talaan, halos walang impormasyon tungkol dito. Lalong naging kahina-hinala ito para kay Hijiri, lalo na't sinasabing daan-daang taon nang nabubuhay si Vices. Kung siya lamang ang Diyos, bakit hindi na lang niya tawaging sarili niya bilang isang Diyos? Ipinapahiwatig nito na maaaring may iba pang tulad niya, mas lalo pang lumalim ang kanilang pagsusuri ng banggitin ni Itsuki na kakaiba ang pagkakaroon ng iba't ibang bansa sa mundong ito, kahit matagal nang umiiral ang diyosa. Kung tunay na nais nitong sugpuin ang kasamaan, hindi ba dapat ay pinag-isa na niya ang mundo? Sa pabirong paraan, sinabi ni Itsuki na baka naman hindi ganoon kakompetente ang diyosa. Ngumiti lamang si Hijiri at pinalawak ang ideya. Ayon sa kanya, maaaring may limitasyon ang pakikialam ni Vices sa mundo ng tao. Posibleng may mas mataas na sistema na nagbabantay at sumusuri sa mga Diyos. At si Vices ay isa lamang tagapamahala ng mundong ito. Kung masyado siyang makikialam, maaaring may kapalit itong parusa. Inihalin tulad ni Hijiri ang diyosa sa isang opisyal ng gobyerno na nagpapanggap na hukom, maaaring mukhang makatarungan, ngunit posibleng tiwali sa likod ng lahat. Dahil dito, nagpasya si Hijiri na alamin ang katotohanan sa pamamagitan ng direktang pakikipag-usap kay Vices. Nang maganap ang kanilang pagpupulong, mainit ang pagtanggap ni Vices kay Hijiri. Sinabi nitong bihira lamang bigyan ng ganitong pagkakataon ang isang tao, ngunit espesyal si Hijiri.
Ipinahayag ni Hijiri ang kanyang impluensya sa Class 2C, kabilang sina Sogo at Itsuki, at pati ang kanyang pagsusuri sa iba pang miyembro tulad ni Kirihara. Ayon sa kanya, karamihan sa klase ay nasa ilalim na ng kanyang impluensya. Natuwa si Vesis at pinuri siya, pati na rin ang pagkawala ng mga problematikong tao tulad ni Oyamada. Iminungkahi pa nito na alisin si Asagi at ang grupo nito, ngunit tumanggi si Hijiri dahil naniniwala siyang mahalaga si Asagi bilang leader. Sa huli, maingat na tinanong ni Hijiri ang pinakamahalagang bagay. Kung totoo bang ibabalik sila ng Diyosa sa kanilang mundo kapag natalo na ang dakilang Demon Emperor. Ngumiti si Vesis at sinabing, ngunit may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang tono na hindi agad napansin. Pagbalik sa kanyang silid, ginamit ni Hijiri ang kanyang natatanging kakayahan na Wind Thunder upang i-reply ang naitalang usapan. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa maliliit na pagbabago sa boses ni Vesis. Natukoy niya ang tunay na damdamin nito. Matapos ulitin ang pakikinig, dumating siya sa isang malamig na konklusyon, nagsisinungaling ang Diyosa. Samantala, sa lungsod sa dulo ng mundo, nakikipag-usap si Mimori kay Haring Zek tungkol sa lumalalang sitwasyon ng kanilang bansa. Ipinaliwanag ng hari na isinasaalang-alang na nila ang pakikipagnegosasyon sa puwersa ng Diyosa, kahit na puno ito ng panganib at pagdududa. Bagamat may alinlangan si Mimori, ipinaliwanag ni Haring Zek na matagal nang hindi nasasangkot sa digmaan ang kanilang bansa, at mas pinahahalagahan nila ang maayos na pamamahala at pag-unlad ng teknolohiya. Ngunit ngayon, nahaharap sila sa isang kritikal na krisis, ang kakulangan sa pagkain, dahil sa unti-unting pagkasira ng kanilang mga sinaunang kagamitang matagal ng pinakinabangan. Dahil dito, napilitan silang isaalang-alang ang muling pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo upang makahanap ng solusyon. Sa kabila ng kanyang pagnanais para sa kapayapaan, aminado si Haring Zek na hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan ang Diyosa at ang kanyang mga puwersa. Dagdag pa rito, hindi nagkakaisa ang pamunuan ng Seven Lights, may ilan na naniniwalang ang digmaan ang tanging paraan upang maprotektahan ang kanilang bansa. Dahil sa bigat ng sitwasyon, inimbitahan ni Haring Zek si Mimori na dumalo sa kanilang pagpupulong upang marinig ang kanyang pananaw at karanasan bilang isang mandirigma mula sa labas. Pagpasok ni Mimori at Sera sa silid pulong, isa-isang nasilayan ang mga miyembro ng Seven Lights, bawat isa ay may kanya-kanyang presensya at pananaw. Nandoon si Killmail, isa sa Four Shining Warriors, na agad nagpahayag ng pagdududa sa presensya ng tinaguriang Nest King na nagpapakita ng kanyang pagiging mapanuri at hindi madaling magtiwala. Kasunod niya si Geo Shadowblade, isa ring Shining Warrior, na tahasang kinuwestiyon ang pagiging isang outsider ni Mimori na nagpapakita ng kanyang pagiging mapagbantay laban sa mga hindi nila kakampi. Tahimik namang nakamasid si Kokoroniko Doran, na hindi man nagsalita ay ramdam ang kanyang matinding presensya, tila mas pinipiling obserbahan muna ang sitwasyon bago magbigay ng opinyon. Sa kabilang banda, si Amiya Plum Ravenra ay may mas positibong pananaw, ipinahayag niyang hindi masamang tao si Mimori at binanggit pa na pinuri siya nito noon na nagpapakita ng kanyang mas bukas na pag-isip kumpara sa iba. Hindi rin nagpahuli si Gratra Mellowart, ang kapitan ng Imperial Guard, na nagpahayag na hindi ganoon kasimple ang sitwasyon, na nagpapahiwatig ng kanyang seryosong pagtingin sa banta at sa mga posibleng kahihinatnan ng kanilang desisyon. Samantala, si Lyselot Onic, ang Chancellor ng Seven Lights, ay mahinahong nagmasid at kinilala si Mimori bilang ang kilalang Nest King, na tila sinusuri ang kanyang kakayahan at kahalagahan sa darating na usapan, sa gitna ng magkakaibang pananaw at tensyon sa silid. Muling kinuha ni Haring Zek ang atensyon ng lahat at formal na sinimulan ang pagpupulong. Inilahad niya ang pinakamabigat na suliranin na kanilang kinakaharap, ang papalapit na ika-6 na hukbo ng tao, at iniwan sa kanila ang isang mahalagang tanong na magtatakda ng kanilang kinabukasan, paano nila haharapin ang paparating na banta. At diyan nagtatapos ang kabanata 69 ng Failure Frame. May sumusubaybay pa ba? Mag-comment naman sa baba mga ka-TV at hanggang sa susunod na kabanata. Paalam!